Ang kwentong inyong maririnig ay pawang katang isip lamang. Anumang pagkakahawig sa mga tauhan, lugar ng pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Kumusta ka na, kaibigan? Ako pong muli ang inyong Professor M na maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng katatakutan. Pero bago natin simulan ang ating kwento, gusto ko kayong imbitahang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating kwento. Isang security guard si Arnel na nadestino sa isang lumang bahay na hindi inakalang mararanasan ang malabangungot na pangyayari na naghatid sa kanya ng labis na sindak at kilabot. Samahan niyo akong pakinggan ang kanyang karanasan at pasukin natin ang loob ng Ancestral House. Mabuti naman at tinawagan ka na ng agency mo, Arnel, para sa bago mong assignment. Oo nga. Medyo ilang buwan din ako natenga dahil wala silang makuha na pwede kong postehan. Ang hirap talaga maging gwardya, no? Asa ka lang kung may maibibigay silang trabaho sa'yo. Pasensya ka na, Helen. Yun lang kasi ang alam kong trabaho eh. Tapos ako sa pinag-aralan, kaya eto, gwardya lang ang asawa mo. Ano ka ba? Huwag mong nilalang ang pagiging gwardya. Abay, marangal na trabaho yan. At saka, hindi biro ang sakripisyong ginagawa nyo, ha? Itinataya nyo ang buhay nyo para protektahan ang buhay at ari-arian ng ibang tao. Kaya huwag mong maliitin yung trabaho mo. Kaya dyan ako bilib sa iyo eh. Pinatataas mong moral ko. Kaya naman lagi akong inspirado dahil napaka-maunaway ng asawa ko at mahal na mahal ako. Siyempre naman, asawa kita kaya ipinagmamalaki kita. At kailanman, hindi kita ikakahiya. Salamat. Saan nga pala ang bago mong assignment? Sabi ng agency, isang lumang bahay daw ang gagwardyahan ko. Isang ancestral house. Mama, bakit wala pa po si Papa? Hindi na naman siya uuwi. May trabaho na uli ang papa mo, anak. Kaya malamang hindi siya makakauwi ngayon. Ay, wala na naman akong kasama sa pagtulog. Andito naman si Mama. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Siyempre, gusto ko po. Kaya lang, gusto ko kayong dalawa ni Papa para masaya. Tapos, kikwentuhan niyo ako bago matulog. Di kukwentuhan kita. Ano bang gusto mong kwento? Gusto ko po, katulad nung kay Cinderella. Ayoko po yung mga monsters kasi natatakot ako sa mumu. Sige anak. Maghahanap ako ng bagong kwento para madali ka makatulog mamaya, okay? Yay! Promise yan, Mama, ha? Opo, promise. O sige na, maligo ka na para pag dumating ang papa mo, mabango ka. Magandang araw ho. Ikaw ba ang ipinadala ng agency? Ako nga ho. Tuloy. Ay, salamat. Halika, sumunod ka sa akin. Oo. Ang laki pala ng bahay na to.
Maupo ka muna dyan sa sopa. Tatawagin ko lang si Lucas. Siya magpapaliwanag sa'yo ng trabaho mo at ang mga patakaran dito. Sige ho. Parang masungit ang matandang yun Napakaseryoso. Hindi ba na ako tinanong kung anong pangalan ko? At hindi rin sinabi ang pangalan niya. Ikaw ba yung aplikante? Oo. Hindi ko napansin ang paglapit niya. Malakas ba ang loob mo? Oo. Ano ba namang tanong yan? Magaling. Yan talaga ang kailangan namin dito. Katulad ng ibang gwardyang makakasama mo. 2 shift kayo. 2 sa umaga, 2 sa gabi. At sa gabi kita ilalagay. Kayo hong bahala. Sige na. Bumalik ka na lang mamayang gabi. Ganap na 12:00 ng hating gabi. Iyan ang simula ng duty mo dito sa lumang bahay. Bakit hindi ka nalang inilagay sa umaga? Di ba masyadong alanganin yung oras mo? Ellen, security guard ako. Bahagi na to ng trabaho ko. Bakit ba parang bago ka ng bago? Lagi naman ganito, di ba? Gusto ko sana kasi kasama ka namin ng anak mo kapag gabi. Abay, ang hirap ng kalagayan natin. Kapag gising kami, tulog ka. At kapag tulog kami, gising ka naman. At papaalis na ng bahay. Ay, nagsasawa na ako sa ganun. Hayaan mo. Kapag medyo matagal-tagal na ako dun, i-request ko na lang na ilagay naman ako sa pangumaga. Sinabi mo yan, ha? Oo naman. Alis na ako. Sige na. Hindi ko na ang bahala dito, ha? Oo. Isara mong mabuti ang mga pinto at bintana. Opo. Sige na, ingat ka. Lagi naman Para sa inyo ng anak ko. Kanina pa ako dito. Wala pa rin yung kasama kong gwardiya. Mukha ko lang yatang mag-isa mag-duty ngayon. Hindi man lang nagpasabi. Ano? Hangin? Ang lamig may naglalakad sa bandang yun. Baka siya ng kabady ko. Tatawagin ko. Pare! Hindi ako pinansin. Tuloy-tuloy lang na lumakad papunta sa... Nasaan na? Bakit biglang nawala? Pare! Ikaw bang bago kong kasama? Pasensya ka na, ha? Medyo naabalang dating ko. Nasiraan kasi yung jeep na sinakyan ko. Malas nga Ganon ba? Okay lang. Ang importante dumating ka. Ako nga pala si Arnel. Ako naman si Dante. Welcome, pare. Sana tumakal ka at hindi ka maging katulad ng pinalitan mo. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Duwag ikaw pare, matatakotin ka ba? Ha? Hindi. Bakit mo na itanong? Malalaman mo kung hindi man ngayon sa mga susunod na gabi. Kumusta naman ang bago mong kasama, Dante? Ayos naman Mukhang matapang. Baka katulad din yan ng iba. Sa una masyadong matapang at palaban. Pero kalaunan, tumiklop at agad nagpaalam. Tingin ko naman hindi siya ganong tao. Malakas ang loob Agad ngang nag-ikot kanina sa kabuuan ng bahay. Ganun ba? Ano bang kwento sa'yo? Wala naman. Kampanting-kampante pa nga nang bumalik sa pwesto namin. Sana lang. Katulad mo rin siya, Dante. Malakas ang loob at hindi nagpapatinag sa mga nararamdamang kakaiba sa bahay na ito. Hindi nila ako kaya, Mang Lucas. Mas takot akong mawala ng trabaho kaysa sa mga multo.
Oh, kumusta naman ang trabaho mo, Arnel? Ayos naman. Mabait naman yung kasama ko. Yun nga lang, tingin ko medyo may pagka-weird. Ha? Bakit mo naman nasabi? Kasi parang nananakot eh. Ewan ko kung seryoso, sinusubok lang ako. Akala niya naman matatakot ako. Di ba kasi lumang bahay na yung ginugwardyahan nyo? Hindi ba may mga kwento na sa mga ganong lugar, kadalasan may mga nagpapakita at nagpaparamdam. Mga kaluluwang hindi matahimik, ganon. Hindi ka po ba natatakot, Papa? Ako? Hindi. Kalokohan lang mga yan eh. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi totoo yan. Dahil ako, ang paniniwala ko, kapag ang tao namatay na, wala na siya dito sa mundo. Dalawa lang ang patutunguhan, langit o impyerno. Ay nako, sana nga walang multo doon. Dahil kung meron, nako baka magbagong paniniwala mo at mawala yung lahat ng tapang dyan sa katawan mo. Mukhang ibang ang isang to, Lucas. Malakas ang loob, ha? Ilang gabi na siyang nagbabantay pero wala tayong reklamong naririnig mula sa kanya. Sa tingin ko nga. Sa tingin mo, wala kaya siyang kakaibang nararamdaman? Siguro, wala pa. Kaya kampante siya. At kung meron man malamang, baka nahihiya lang magsalita. Halika na. Matulog na tayo. Sige. Inaantok na nga rin ako. Lucas. Sige na. Isara mo na ang ilaw. Hayaan mo siyang magparamdam. Arnel, inumin mo na muna tong gatas bago ka matulog. Salamat. Alam mo, lagi kang hinahanap ni Jonah kapag gabi. Nasanay na kasing katabi ka sa pagtulog dahil sa ilang buwang bakante ka sa trabaho. Ako nga rin eh. Namimiss ko na rin siya. Lagi ko siyang naiisip kapag nasa trabaho ako. Ako, di mo ba ako naiisip? Di mo ako namimiss? Siyempre, namimiss din kita. Lalo na kapag malamig ang gabi. Ganon? Miss na miss kita. Sira. Baka naman dahil sa pagka-miss mo sa akin, mamaya niyan may katabi ka ng iba, ha? Ano? Wala Magagawa ko ba yun? Takot nga ako sa'yo eh. Ganon. Oo. Kaya hindi ko magagawang maghanap ng iba at palitan siguraduhin ka. mo, ha? Dagdagan, pwede. Ano? Sira ka talaga. Joke lang, ano ka ba? Umayos Buti ba, ka. alika. Samahan mo ako sa kwarto. Ha? Bakit? Para mas masarap ang tulog ko. Halika na. Halika, ano ka ba? Uy! Ngayon, babawi ako sa ilang gabi kung pagtitiis sa lamig ng gabi. Tumigil ka nga. Mukhang nag-iisa na naman ako ngayon. Namimihasa na itong si Dante. Lagi na lang late. Parang hindi niya yata magandang nangyayari. Kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Dapat lagi rin siyang maaga. Ano yung naririnig ko? Parang kadena? Kadenang hinihila? Pero nasaan? Wala naman ako makita. Nawala na. Saan kaya galing yun? Teka, si Dante. Hindi naman kaya ginugoyo niya lang ako at gusto akong takutin. Kala niya, hindi ako masisindak. Ako pa, kahit anong gawin niya. Ano yun?
may naririnig akong umiyak. Boses babae? Si Dante ba yun? Hindi ako maaaring magkamali. Pero, sino yun? Wala akong makita. Hindi nga kaya talagang si Dante yun at tinatakot niya lang ako. Pero magagawa ba niya na magaya ang boses ng isang babae? Arnel! Oh, Dante, pasensya ka na. Late na naman ako. Kasi nagka-problema lang sa bahay. Kaya hindi agad ako nakaalis. Maniwala ako sa'yo. Ha? Kanina ka pa dumating, alam ko. Ano bang sinasabi mo? Seryoso pare. Paano mo nagagawa yun? Ang alin? Nalalabuan niya ata ako sa sinasabi mo Alam mo, bilib ako sa'yo Kaya mong gayahin ang boses ng isang babae? Ibang klaseng talento mo pare. Pero sorry ka na lang. Waipek sa akin ang pananakot mo. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Kung ganon, inakala niyang sa'yo ang boses na yon at niloloko mo lang siya. Ganon na nga ho, Mang Lucas. Sinabi po sa kanyang hindi ikaw yan? Sinabi ko kaya lang ayaw niyang maniwala sa akin. Kung ganon, hayaan mo siya sa kanyang paniniwala. Hayaan mong siya mismo ang makatuklas ng katotohanan tungkol sa kanyang narinig. Nakakantok naman ang oras Kaya tama lang na mag-grooving ako para hindi ako matulog sa duty ko. Mahirap na. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay? Ano yun? Fausto, pumunta lang naman ako na mama dahil... May nag-aaway. Kapag sinabi ko, at yun ang masusunod. Galing sa loob ng bahay. Sino sila? At para magtanda ka, halika. Ikakatela kita. Para hindi ka na makaalis sa bahay na to. Bisita ba ni Mang Lucas at Aling Trinidad ng dalawang yun? Pero bakit ganun? Pinababayaan nilang mag-away at magkasakitan ang mga bisita nila? Wala kaming bisita, Arnel. Baka galing sa ibang bahay ang ingay na narinig mo. Pero malayo ang distansya ng bahay na ito sa mga kabahayan. At dinig na dinig ko, Mang Lucas. Dito sa loob ng bahay nang galing ang mga ingay na yun. Arnel, kaming dalawa lang ni Trinidad ang narito sa loob. At walang ibang tao dito. Imposible naman kami ang nag-away kagabi. Hindi naman may narinig akong pangalan na binabanggit ng babae. Anong pangalan? Fausto. Fausto ang narinig kong tawag niya sa lalaking yon. Kung ganon, nagparamdam na sila kay Arnel. Oo, pero binaliwala niya lang ang bagay ito. At inisip na niloloko lamang siya ni Dante. Sana hanggang doon na lang ang maramdaman niya. Alam mo, hindi mangyayari ang sinasabi mo, Trinidad. Dahil hindi sila titigil para ipakita na naririto pa rin sila. Hanggang kailan? Hanggang kailan matatapos ang lahat ng ito, Lucas? Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Nagsasawa na ako. Gusto ko na rin magkaroon ng katahimikan ng bahay na ito. Ayoko na. Mahirap makasama ang mga kaluluwang walang katahimikan. Magdasal na lang tayo na sana dumating ang panahong sinasabi mo. Dahil ako man, pagod na rin. Kung hindi lang napamahal na sa akin ang bahay na ito, matagal na akong umalis sa lugar na ito. Tama.
Kaya pananatilihin pa rin nating maayos at malinis ang bahay na ito. Gaya ng ipinangako natin sa anak at apo ni Don Fausto. Hindi tuloy ako makatulog. Naiisip ko pa rin ang nangyari kagabi sa bahay na yun. May tinatago ba si Mang Lucas sa taling Trinidad? Naguguluhan ako. Parang pakiramdam ko may misteryong nangyayari sa bahay na yun. Pero hindi mga multo, kundi mga buhay na tao. Teka, hindi kaya ang nangyari kagabi ay aksidente lamang na narinig ko? Dahil sadya nilang itinatago yun? Dahil sa ginagawa ng lalaki dun sa babae? Tama, hindi nga kaya yun ang dahilan? Oh, Arnel, kanina pa kita hinahanap ah. Kaya pala wala ka sa guardhouse dahil nandito ka sa tapat ng bintana ng bahay. Ano bang ginagawa mo dito? Wala. Nag-iikot lang ako. Nag-iikot? Dito? Katatayo ko lang dito. Nagkataon lang na dito mo ako nakita. Ganon ba? Alam mo kung ako sa'yo? Alis na ako dito sa lugar na ito. Ha? Dahil baka mamaya niyan may makita kang hindi mo magustuhan. Ano yun? Ano nung nangaso yun? Halika na. Bumalik na tayo sa pwesto natin. Ha? Halika na. Taga, bakit mo ba ako hinihila? Basta, huwag ka na magtanong. Bilisan mo na. Kailangan makaalis na tayo dito. Ngayon din. Lucas. Oh, Dante. Bakit? May kailangan ka pa? Nagpaalam po ako sa agency namin na hindi mo na ako papasok ng ilang araw. May mahalaga kasi akong asikasuhin. Ay, ganun ba? Oo. At kung hindi makakapagpadala ng pansamantalang kapalit ko ang agency, baka mag-isa lang dito si Arnel simula mamayang gabi. Wala tayong magagawa. Karapatan mo naman ang magpahinga kahit ilang araw. Mabuti nga ako sana kung magpapahinga ako. Kaya lang, marami po akong dapat na ayusin ng mga personal na bagay. Oh, siya, sige. Kailan bang balik mo kung sakali? Hindi ko pa masiguro. Pero pipilitin kong makabalik agad sa lalong madaling panahon. Mang Lucas, kayo nang bahala kay Arnel. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Pipilitin ko rin na masamahan siya kung wala siyang magiging kapalit. Tama na bang timpla ng kape mo, Lucas? Tamang-tamang lasa. Hindi masyadong matamis at hindi rin masyadong matapang. Sarap. Kausap ko nga pala kanina si Dante. Anong sabi niya? Nagpaalam. Baka daw hindi mo na siya makapasok ng ilang gabi dahil may mahalaga siyang aasikasuhin. Oo, yun sabi niya rin sa akin. Hindi ba magpapadala ang ahensya nila ng pansamantalang karelyebo niya? Kung mayroon, mas mabuti. Kung wala, hindi naman problema. Nariyan naman si Arnel. Maasahan natin siya at masusubok natin kung hanggang saan ang itatagal niya sa trabaho niya dito sa lumang bahay. Wala si Dante. Wala ding ipinadalang kapalit ang agency namin. Sino ka? May umiiyak na babae sa bintana? Sa itaas? Umakyat sa pasimano ng bintana. Anong gagawin niya?
Baka mahulog siya. Hindi. Miss! Wag! Bumaba ka dyan! Baka mahulog ka! Tatalon siya. Hindi. Miss! Wag! Oh, Diyos ko. Tumalon siya. Hindi. Bumagsak siya sa lupa. Buhay pa siya. Lalapitan ko. Miss? Duguan ang ulo niya. At kailangan niya magamot. Sinamang Lucas, hihingi ako ng tulong sa kanila. Kailangan madala sa ospital ang babaeng ito. Mang Lucas! Aling Trinidad! Buksan niyo ang pinto! Madali kayo! Mang Lucas! Aling Trinidad! Bakit? Ano bang kailangan mo? Sino kayo? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ikaw, sino ka? Guardia ho ako dito, sir. Guardia? Guardia Sibil? Ho? Sinong hinahanap mo? Si Mang Lucas ho, at si Aling Trinidad. Kasi may babaeng tumalon buhat sa bintana ng bahay niyo. Duguan siya. Kailangan niya madala sa ospital. Sinong babae? Hindi ko kilala. Pero baka kayo kilala niyo siya. Sir, wag na ho tayo magkakasaya ng panahon. Baka kung mapano na siya. Tayo na ho. Sige. Susunod ako. Doon sa may tapat ng bintana. Naroon ang babae. Dalian ho natin at... nasa na siya? Nawala ang lalaki. Nasa likod ko lang siya at kasunod ko. Imposible mawala ka agad siya. Saan siya nagpunta? Ang babae. Kailangan balikan ko siya. Baka mamatay siya. Hindi ako dapat mag-aksaya ng panahon. Dadalhin ko siya sa ospital. Kahit ako lang mag-isa. Miss, ako na lang ang... Nasaan na yung babae? Bakit wala na dito? Dito ko lang siya iniwan kanina. Paano nawala? Teka, bakit ganito? Kanina may mga dugo dito sa lupa. Bakit ngayon wala na? At wala rin pala tandaan na may bumagsak ditong tao? Galing sa itaas? Ano ba to? Nananaginip ba ako? Ano bang nangyayari sa akin? Baka nga nananaginip ka lang. Napakatahimik dito kagabi. At wala kaming narinig na anumang ingay gaya ng sinasabi mo. Pero gising ako, Mang Lucas. Kitang-kita ng dalawang mata ko. At hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng yun. Pati na yung lalaki nagbukas ng pinto kagabi. Tandang-tanda ko, Mang Lucas. Arnel, matagal na akong katiwala sa bahay na ito. At ang mga may-ari ng bahay na ito ay nasa ibang bansa at hindi pa bumabalik. Kaya imposible ang sinasabi mo. Mang Lucas, kalimutan mo na yon. Kung ano man ang sinasabi mo, baka nakita mo. Hindi totoo yon. At kung hindi man panaginip yon, maaaring yun ay bunga lamang ng iyong guni-guni. Guni-guni ko nga lang ba talaga yun? Pero imposible. Kitang-kita ko. At hindi ako maaaring magkamali. Bakit ba ayaw akong paniwalaan ni Mang Lucas sa sinasabi ko? Biglang lumamig ang hangin. Ano? Ang babaeng tumalon sa bintana kagabi. Ayun sa may bintana at umiiyak. Paano nangyari yun? Ano ba talaga nangyayari sa akin? Pinaglalaroan ba ako ng imahinasyon ko? Talaga bang guni-guni ko lang to?
Napakatahimik mo yata, Arnel. At saka, bakit parang hindi ka nakatulog? Hindi ako dalawin ng antok. Bakit ba? Ano bang iniisip mo? Wala. Wala? Sigurado ka? Oo. Siya nga pala, naalala ko, may inuungot nga pala sa akin ng anak mo. Ano yun? Kasi nangungulit Naikwento ko kasi sa kanya na gwardiya ka sa isang lumang bahay. Parang may interest siya sa mga ganong bagay. Sabi niya, gusto niyang sumama kami sa'yo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Ha? Ano? Pwede ba? Sasabihin ko sa katiwala. Pag pumayag sila, di sige. Isasama ko kayong dalawa. Mabait din pala si Mang Lucas, ano? Malibang kay Aling Trinidad. Para kasing may pagka-strikta. Ang ganda dito, Papa! Ang daming mga halaman at mga punong kahoy. Anak, huwag kang maglililikot, ha? Kapag inaantok ka na, sabihin mo. Payag naman si Mang Lucas na doon kayo sa itaas matulog, ha? Opo! Hay nako, huwag kang umasang matutulog agad yan. Alam mo naman ang anak mo, kapag na-excite, nawawala ang antok. Sandali nga pala. Kailangan ko mag-ikot, lalo na ngayon. Hindi pa rin pumapasok si Dante. Napasarap yata ang pagbabakasyon Sige na. Dito lang kami ng anak mo. Nak, yung bilin ko ha. Opo, Papa. Babalik agad ako. Sige po, Papa. Bakit ba parang hindi ako komportableng kasama sila? Parang gusto kong magsisi na pumayag ako na sumama sila dito. Pakiramdam ko, hindi maganda na narito sila. Lucas! Hindi ka dapat pumayag na pumunta sila dito. Ano bang basa-basa ginawa ko? Alam mong pwede silang mapahamak. Kahilingan daw yun ng bata. Saka nakiusap sa akin si Arnel na gusto niyang makasama ang kanyang mag-ina. Dahil ilang gabi na silang hindi nagkakasama-sama doon sa bahay nila. Sana. Hinintay niya na lang na bumalik si Dante. Saka siya nagbakasyon para makasama niya ang kanyang mag-ina. Nakapag-desisyon na ako at wala na akong magagawa. Narito na sila kaya hayaan na natin. Ay, Lucas, wag sanang mangyaring iniisip ko. Dahil kapag nagkataon, baka ikaw ang bagsakan ng lahat ng sisi kapag may nangyaring masama sa kanila. Ang tagal naman ni Papa, Mama. Nasaan na ba siya? Huwag kang mainip. Babalik na yun. Bakit? Inaanto ka na ba? Hindi pa po. Ganun naman pali. Maglaro-laro ka muna dyan para malibang ka. Pagod na ako Bakit hindi pa tayo pumasok? Hihintayin nga natin ang papa mo. Mawalang galang sa inyo. Ay, ang gandang babae, Mama. Ang puti-puti ng suot niya. Narinig ko na parang naiinip ang anak mo, kaya lumapit ako. Taga rito ka? Oo. Kami ng asawa ko may-ari ng bahay. Ganun ba? Anong pangalan ng anak mo? Si Jonah. Si Jonah po. Jonah. Gusto mo ng mga laruan, Jonah? Po? Halika, sumama ka sa akin. Maraming laruan sa loob. Ha? Pwede ko ba siyang maisama? Sige. Salamat. Tayo na, Jonah. Doon tayo sa loob.
Sige po! Sige, Ellen. May iwan ka na namin. Oo. Sige lang. Akala ko ba katiwala lang ang nasa bahay na yan at wala ang may-ari dahil nasa ibang bansa. Pero bakit? Ellen. Arnel. Oh, si Jonah, nasaan? Isinama nung may-ari ng bahay, pumasok sa loob. Ang sabi, bibigyan daw ng mga laruan. May-ari? Sino may-ari? Yung babaeng maganda. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Abay, sabi niya, sila raw na mag-asawa ang may-ari ng bahay na yan. Ano? Sino babae? Sino bang may-aring sinasabi mo, Ellen? Yung babaeng maganda. Yung mahaba ang buhok, nakasuot ng kulay puti. Ano? Anong pangalan niya? Ayun lang, di ko na itanong. Dito ka lang. Bakit? Saan ka pupunta? Sa loob ng bahay. Hahanapin kong anak natin. Pero nakakahiya naman sa... Ellen, katulad ng sinabi ko, wala ang may-ari ng bahay na ito. Ano? Nasa ibang bansa sila. Kaya imposible yung sinasabi mo. Ay, sino yung sinamahan ni Jonah? Yun ang alamin ko. At sana totoo ngang nasa loob ng bahay na yan ang anak natin. Ay, Diyos ko. Wala rito ang anak mo, Arnel. Pero Aling Trinidad, dito raw sila nagpunta ng anak ko kasama ng babaeng nakaputi. Babaeng nakaputi? Oo. Arnel, bakit ka pumayag? Anong ibig niyong sabihin, Aling Trinidad? Hindi niyo dapat na ibinigay sa kanya ang anak niyo. Bakit ho? Kilala niyo ba ang babaeng tinutukoy ng asawa ko? Oo. Kung gano'n, sino yun? Siya si Isabel. Isabel? Arnel, baka hindi niyo na ibalik sa inyo si Jonah. Anong ibig niyong sabihin, Aling Trinidad? Si Isabel ay matagal nang patay. Ano ho? At kapag hindi ka kumilos, maaaring tuluyan mo nang hindi mabawi ang anak mo. Oh, Diyos ko. Anong gagawin natin ngayon, Arnel? Paano ng anak natin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Hindi pa pwedeng wala kang gawin. Ayoko mawala ang anak ko. Kaya dapat kumilos na tayo, Arnel. Paano? Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Kasalanan mo ito, Ellen. Kung di mo sana binigay sa kanya si Jonah, wala tayong problema ngayon. Huwag mo na ako sisihin. Hindi ko alam. Hindi ako dapat pumayag. Dahil sa katangahan mo! Tandaan mo to, Ellen. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw ang sisisihin ko. Arnel! Mananagot ka sa akin. Tandaan mo yan! Ikinalulungkot ko ang nangyari, Arnel. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa pamilya mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Ikaw ang may sabi, hindi ba? Hindi ka naniniwala. Buhay ng anak ko nakataya ngayon. At kapag hindi siya naibalik sa amin, susunugin kong bahay na to. Arnel, gagawin ko yan, Dante. At hindi ako nagbibiro. Oo, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baka naman may ibang paraan. Anong paraan? Anong dapat kong gawin? Bakit hindi mo subukang makiusap sa kanya? Kanino? Kay Isabel. Baka sakali pakinggan kanya. Hayop siya. Ako pang makikiusap sa kanya? Kinuha niyang anak ko. Dapat lang na ibalik niya ito sa amin. Arnel, huminahon ka. Hindi natin ito madadala sa init ng ulo. Kung talagang mahal yung anak niyo, gawin mo ang sinasabi ko. Ayoko. Nasa iyo yan. Gawin mo ang sinabi ko. Kung gusto mong makapiling pa si Jonah.
Bakit ka ba umiiyak? Bakit niyo ako tinatanong ganyan? Ikaw, sino ka? Dahan-dahan ka ng pagsasalita, babae. Wala ka sa lugar mo. Bakit? Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi. Sino ka ba? Ako, si Don Fausto. Fausto? Oo. Ako ang may-ari ng bahay nito. Ikaw ang may-ari? Akin ang bahay nito habang panahon. Kung ganon, maaaring kilala mo si Isabel. Si Isabel? Kilala mo siya? Si Isabel, ang taksil kong asawa. Oo, kilala ko siya. Kilalang kilala. Ikaw, bakit mo kilala ang asawa ko? Dahil kinuha niya ang anak ko. Huwag mo akong pagtaasan ng boses, babae. Don Fausto, sabihin mo sa akin, nasan si Isabel? Nakikiusap ako, gusto ko nang mabawi ang anak ko. Gusto mong ituro ko siya sa'yo? Kung maaari. Hindi ko alam. Don Fausto. Hindi ko alam kung nasaan ang talipandas kong asawa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Don Fausto? Nasaan na siya? Bigla siyang nawala sa kinatatayuan niya. Jonah? Anak? Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ako, Mama! Oh, Jonah! Tulungan niyo po ako! Jonah! Jonah, anak! Jonah! Helen, gising. Jonah! Jonah! Helen! Helen! Nananaginip ka. Si Jonah! Napanaganipan ko siya. Anel, humihingi ng tulong ang anak natin. Si Jonah! Naawa na ako kina Arnel at Helen. Masyado na silang naapektuhan sa mga nangyari. Pero ano magagawa ko kung si Arnel mismo ayaw makinig sa akin? Dante? Oh, Arnel, naisip ko. Tama ka. Ha? Tulungan mo ako. Hanapin natin si Isabel. Gusto kong makiusap sa kanya. Naibalik niya ang aking anak. Gusto ko nang makita si Jonah. Dante, anong ginagawa ni Arnel? Bakit siya nakaluhod at nakatingala sa may bintana at umiiyak? Para kay Jonah. Ha? Gusto niyang mabawi ang anak niyo sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Ang asawa ko? Sa ginagawa niya ngayon, umaasa ako na pagbibigyan ni Isabel ang kahilingan ni Arnel. Sandali. Ha? Bakit? Sasamahan ko ang asawa ko. Gagawin ko rin ang ginagawa niya. Baka sakaling maawa si Isabel sa amin at ibalik niya si Jonah. Nakakaawa ang mag-asawa, Lucas. Tingnan mo sila. Wala pa kagabi, nariyan na sila sa may harap ng bintana. Pero hanggang ngayon, di pa rin sila umaalis. Hindi pa rin sila sumusuko. Patunay lamang yan na mahal nila si Jonah. At ako man, naniniwala na
mapapalambot nito ang damdamin ni Isabel. Dahil hindi naman siya likas na masama. Nadala lamang siya ng mga kasawiang nangyari sa kanyang buhay. Naghahanap siya ng pagmamahal na inaakala niyang maibibigay ng bata. Sana'y matapos na ang lahat ng ito at nang mabalik na sa katiwasayan ng buhay nilang mag-anak. At sana'y matahimik na rin ang lugar na ito, Lucas, na matagal na nilang ginugulo. At sana'y magkaroon na rin sila ng kapayapaan para makatawid sila doon sa kabilang buhay. Anong ginagawa mo, Isabel? Hindi ka ba nahahabag sa kanila? Tingnan mo sila. Nakakaawa ka rin ang mga itsura. At bakit ikaw? Nahabag ka ba sa akin? Wala ka rin awa, Fausto. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Nagtaksil ka, kaya pinurusahan kita. Hindi totoo yan! Wala akong ginawang masama sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Fausto, inangad ko ang pagmamahal mo. Ngunit ipinagkait mo yun sa akin. Sa halip ay pinagmalupitan mo ako. Tingnan mo ang mga palatandaan na ginawa mo. Tingnan mo! Ang mga latay ng latigo sa katawan ko. Ang mga marka ng kadena sa paa ko. Wala ka kasing sama! Wala ka kasing sama! Isabel! Kaya wag mo akong pakikialaman. Hindi ako papayag sa gusto nila. Hindi ko ibabalik sa kanilang bata! Hindi! Helen! Arnel! Tumayo na muna kayo riyan. Dumidilim na ang kalangitan. Baka bumagsak na ang ulan. At hindi pa rin kayo kumakain. Pabayaan niyo lang ho kami, Aling Trinidad. Dahil kahit anong mangyari, hindi kami aalis dito hanggat hindi binabalik ni Isabel ang anak ko. Pwede naman siguro kayong bumalik kapag maganda na ang panahon at nakakain na kayo't nakapagpahinga. Hindi ho. Salamat na lang sa pagmamalasakit nyo. Talaga bang yan ang gusto nyo? Oo, dito lang kami. Or sige, kayong bahala. Isabel, maawa ka sa amin. Ibalik mo na si Jonah. Ibalik mo na ang anak ko. Hindi mo siya pag-aari. Anak namin siya. Isabel! Saan ka galing, Lucas? May pinuntahan ako. Basang-basa ka. Saan nga? Hindi saan, kundi sino? Sino? Si Padre Orlando. Pinuntahan ko siya. At alam kong malaki matutulong niya sa atin. Lalo na sa mag-asawa. Magandang gabi sa inyo. Padre, magandang gabi rin ho naman. Talay kayo. Salamat. Nasaan sila? Naroon ho sa labas. Ganun ba? Huwag na tayong makaksaya ng panahon. Gawin na natin ang nararapat para matapos na ang lahat ng ito. Helen!
Mang Lucas, Halika, ipinatatawag ka ni Padre sa loob. Kayo ni Arnel. ho, Gusto niyang sama-sama tayong magdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Siya ang mas nararapat na luhuran at bigyan ng pagsusumamo. Halika na. Mang Lucas. Mas makapangyarihan ng Diyos higit kanino man. Sa kanya natin itudulog ang bagay na ito. At sigurado ako na hindi tayo mabibigo. Dapat noon niyo pa ito ginawa. Sana hindi na nangyari ang lahat ng ito. Hindi kami ang nagdidesisyon sa bahay na ito, Dante. Sinusunod pa rin namin ang utos mula sa mga may-ari ng bahay na ito. Ang mga kamag-anak ni Don Fausto. Minsan na namin itong isinangguni sa kanila. Ngunit hindi sila pumayag. Pero ngayon, na may mga buhay na nasa bingit ng alangan, kami na ang nagdesisyon. Tapos nang dasala ni Padre Orlando ang lahat ng sulok ng bahay at nabindisyonan na rin ito. Pero bakit parang wala naman yatang nangyayari? Baliwala ba sa mag-asawang Fausto at Isabel ang ginagawa ng pare? Maghintay lang tayo at magtiwala tayong matatapos na ang lahat ng ito. Mang Lucas, biglang lumakas ang hangin at inililipad ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Ito na. Ito na ang hinihintay natin, Dante. Ang pagkilos ng Diyos laban sa naditimlang isipan ng mga ligaw at walang katahimikang mga kaluluwa sa bahay na ito. Father, anong nangyayari? Manatili lang kayo sa inyong kinalalagyan. Ipikit niyo ang inyong mga mata at manalangin sa Diyos. Diyos ko. O banal na kataas-taasang Diyos, dinggin niyo ang aming mga dalangin. Bigyan niyo ng kapayapaan ang mga nilalang na walang katahimikan sa lugar na ito. Panginoong Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat, dinggin mo kami! Siya yung babaeng nakita kong tumalon sa hagdan. Isabel, halika na. Umalis na tayo dito. Pumunta na tayo kung saan man tayo nararapat. At ang lalaking yan, siya ang hiningan ko ng tulong na bigla rin naglaho. Nakausap ko rin siya, Arnel. O Diyos ko, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko kayo. Lisanin niyo na ang lugar na ito. Umalis na tayo, Isabel. Halika na! Ayoko! Sa pangalan ng Panginoon Jesus, umalis na kayo at manahimik na sa inyong paroroonan! Tapos na. Wala na sila. Umalis na ang mga kaluluwa ni Don Fausto at Isabel. Salamat, Iniwan na nila ang ancestral house na ito. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Bakit hindi nila binalik? Saan nila dinala ang anak ko? Diyos ko. Wala ang ating anak, Helen. Arnel, paano na si Jonah? Ang anak ko. Napakalupit ng Isabel na yun. Napakasaba niya. Jonah. Higit siyang masama kaysa kay Don Fausto. Sa impyerno sana sila mapunta. Huwag nating hangarin yan, Helen. Ipagdasal pa rin natin sila. Kaya mong gawin yon kahit kinuha nila si Jonah? Aminin ko, masakit sa loob.
Galit ako. Galit na galit. Pero nagbabakasakali pa rin ako. Babalik ni Isabel ang anak natin. Paano? Wala na sila at wala na rin ang anak natin. Paano pa? Ellen. Papa! Mama! Oh. Jonah! Boses ni Jonah. Siya nga yun, Arnel. Boses ang anak ko. Oh. Jonah! Mama! Papa! Narito na po ako! Ang anak ko! Ang anak ko, Arnel! Ang anak natin, nagbalik na! Nagbalik na si Jonah! Salamat sa inyo, Arnel. Ellen, kung hindi dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng katahimikan ng bahay na ito na pag-aari ng pamilya ni Don Fausto. Ang bahay na ito ay matagal nang naitayo, panahon pa ng mga mananakop na Hapon. Ito ang naging saksi sa pagsasama ni Isabel at Don Fausto. Na dahil sa sobrang selos, nagawa niyang saktan at pagmalupitan ang nooy batang-bata pang si Isabel. Dahil sa hindi nakayanan pa ni Isabel ang paghihirap na dinanas niya, nagpakamatay ito sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana kung saan mo siya nakita, Arnel. Kaya pala, ngayon malinaw na sa akin ang lahat kung bakit sa lugar na yun doon ko siya palagi nakikita. At kung bakit iniiwas ako ni Dante sa lugar na yun. Tama. Dahil doon nagaganap ang lahat. Doon nakikita ni Dante si Isabel at si Fausto at ng mga dating gwardya dito na agad na nagsialis dahil hindi nila nakayanan ang matinding takot. Pero magpasalamat na lang ho tayo dahil tapos ng lahat. At naniniwala ako ganap na magiging payapa ang mga kaluluwa ng mag-asawa. Ay, siya nga pala, Arnel. Talaga bang hindi ka na namin mapipigilan? Tuluyan ka na bang magpapaalam? Nakapag-desisyon na ho ako. Nagpaalam na ako sa agency namin. Ganun ba? Gusto ko kasi makalimutan na mga nangyari dito. Ayoko nang alalahanin pa ang lahat ng yun. At saka may bago na rin akong assignment. Saan? Sa isa hong malaking kumpanya. Pinag-report na nila ako bukas. Ay, hindi mabuti. Sigurado ako, mas malaki ang susweldohin mo doon. Sana nga ho. Sige, hindi na kita pipigilan. May maganda ka naman palang pupuntahan. Sige ho. At salamat sa lahat. Sana nga, ganap na magkaroon ng katahimikan ng lugar na ito. Salamat, Arnel. At sana rin, hindi itong maging huli nating pagkikita. Hangad ko na magkasama-sama pa rin tayo sa mga darating na panahon. Mag-iingat kayo. Ay, salamat. Makakauwi na rin tayo sa wakas. Ayun na ang highway. May mga dumadaan na dyang bus papunta sa atin. Oh, tayo na. Tayo na po! Bilisan na po natin, Papa! Mama! Arnel, bakit? Ellen, tingnan mo. Sa dadahanan natin. Ha? Hey, Papa! Sina Fausto at Isabel? Ang akala ko, wala na sila. Papa, tignan niyo sila. Nakangiti sila sa atin at kumakaway. Oo nga, Arnel. Masaya na sila. Tingnan mo, magkahawak kamay pa sila. At unti-unti na silang naglalaho. Oo nga, ibig sabihin, tuluyan na silang magpapaalam. At hindi na magpapakita sa atin. Matatahimik na silang dalawa.
Good luck sa bago mong assignment. Pagbutihin mo, ha? Oo naman. Ako pa ba? Para sa inyo ng anak ko, gagawin ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Magsisikap ako. Alam ko naman yun. Kaya nga, mahal na mahal kita. At mahal na mahal din kita. O sige na. Baka mahuli ka pa. Ako pa sisihin mo. Hindi maaga pa naman eh. Kahit mga 1 oras pa tayo dito magkwentuhan. At maglambingan. Hindi ako malilate. Ikaw talaga. Oo na. Yan mo. Maaga akong uuwi bukas. Kaya umanda ka. Ha? Sira! Mag-isa lang pala ako dito. Akala ko marami kami dahil malaking kumpanya ang pinasukan ko. Baka nagtitipid. Sa bagay, halos kasi secure naman ang lahat dito dahil may mga CCTV naman. At sa tingin ko walang panganib na mapasok ito ng mga masasamang loob. Komportable na ako dito. Kahit mahiga pa ako. Sarap uminat pero bawal ang matulog. Salamat na lang. At wala na ako sa ancestral house na yun. Hindi na ako babalik dun. Kahit pa umalis ng mga kaluluwa ni na Isabel at Don Fausto. Ayoko nang balikan pang malabangungot na nangyari sa buhay namin mag-anak sa lugar na yun. Ano yun? Biglang humangil. Umalulong ang aso. Ano itong nakikita ko? Babae. May babaeng umiiyak at nakalutang sa hangin. Ano sa palagay niyo ang nakita ni Arnel sa bago niyang assignment? Ligtas na nga kaya siya sa mga pagpapakita ng multo? Kung ikaw si Arnel, ano ang gagawin mo? Mananatili ka ba sa trabaho mo o magpapaalam ka na kaagad sa iyong amo? Pero depende sa iyo yan. Kung matapang ka, siguradong magtatagal ka. Pero kung gusto mo ng katahimikan, umalis ka na kaagad. At nang wag mo nang maranasan pa ang mga malalagim na mangyayari katulad ng naganap sa Ancestral House. Ako po, si Professor M. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong imbitahan na i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga kahindik-hindik, makapanindig balahibo, mga kwentong kababalaghan dito sa Horror.